Mga katambay, mga kabayan, si Kamanong po, nagbabalik po para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Kamusta po ang lahat? Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat, saan man sulok sa ating bansa o saan man sulok sa mundo tayo naroon. Ay maingatan po tayo mga kababayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin na ito po, nagpasabog na naman po ng issue. Lalong-lalo kung naalala po natin yung issue po na ayaw pong tutukan ng ating mainstream media. Yung issue po ng pulburon sa Beverly Hills. Kung natatandaan nyo po, di po ba? Yan po ay pumutok po yan. Kaya lang po sa social media. Pero pilit po nilang pinapatay yan sa mainstream media. Ito po, matapang pong sinabi po ni Maharlika na positive. Positive daw po sa pulburon. Ito pong si Tantoco. Mga tambay yung namatay po na kasama po ng First Lady Lisa Marcos doon po sa Beverly Hills mga tambay. Hawak po ni Maharlika ang report sa Beverly Hills mga tambay at alam naman po natin na si Maharlika ay taga roon po sa Estados Unidos sa Los Angeles, California. Mga kababayan, ito po, matapang pong ibinabalita ni Maharlika sa kanya pong vlog at painggan po natin mga tambay at komentuhan po natin ang pasabog o sinasabing breaking news ni Maharlika mga tambay tungkol po rito sa namatay na si Tantoco sa Beverly Hills mga tambay nakasama ng First Lady. Painggan po natin si Maharlika. Wait a minute, share screen. Sandali lang mga hitad. NBI, nasa na yung case details, County of Los Angeles. Here we go. Ipapaliwanag ko to sa inyo. Okay, nakita nyo yan, online yan. Wala pang fact, wala pa kasing, yung coroner's office, wala pa kasing, tawag dito, ito, nung June pa to, nung nasa dahig ako. Ayan na ngayon, basahin na natin yan. Pakita nyo, ayan, coroner's office yan, lacounty.gov. Ayan, Paulo Tantoco, date of death, March 8, 2025, age 44, case number, case is still open. Okay, body status released, ganyan. Place of death sa hotel, okay, sa Beverly Hills. Manner, accident, investigator, ayan na si Arojo Laura. Hindi siguro nila kaya i-twist o bayaran, okay, mga investigador. Deputy Medical Examiner, ayan. Case, pulburon effects. Kung mapapansin nyo, open, cause A, ayan, pulburon effects, cause B, cause C, cause D. Other significant condition, probable atherosclerotic cardiovascular disease. Ang ibig sabihin niyan ay kasabay ng kanyang pagsisingot dahil syempre nagiging, kapag tumitira ka, ang cause ng, pinapabilis ang iyong paghihinga at hindi na kaya ng katawan mo, nag-clot ang iyong what? Yung mga cholesterol mo sumabog na sa katawan mo. Mga kababayan, di ba? Ano ngayon ang ninyo ngayon? Ano ang masasabi nyo ngayon diyan? Di ba? Bumara ang sakit sa Tagalog yan, sakit sa puso. Yung ugat niya ay may bumara, hindi ng pulburon. Di ba? Pwede mga fat deposits na in the past kasi nakita ko yung katawan niya, hindi naman siya mataba, hindi siya payat, pero medyo majoba ng konti, di ba? So, pwedeng ganon dahil nga nag-trigger yung pagsinghot ng pulburon. Dahil nga stimulant yung pulburon eh. Pinapabilis yung tibok ng puso. So, tumaas ngayon ang presyon ng kanyang dugo, kaya nategi. Siguro, kaya nagkaroon siya ng vasoconstriction. Meaning, mga kababayan, yung kanyang ugat ay lumiit dahil hindi nakayanan ng kanyang katawan. Now what? Ano ngayon ang mga susunod na eksena? Nakita nyo na, naibalita na. Mali ba si Maharlika? Ang media ba nag-ulat ng ganito? Lumalakas ba ang loob ng mga media? Ang lalaki ng kanilang mga negosyo. They can fight against mga defamatory cases na yan. Pero maingat at duwag sila. Only Maharlika can fuck all of them. Lalo na ang mga bangag. Diba? Lalo na ang mga bangag.
So ngayon, mga kababayan, kung ganyan, okay? Kung ganyan ang mga eksena na nangyari dito sa Beverly Hills, ayan, na natsugi dahil yan bit-bit ni Lisa Tanas, okay, yung taong yan, yung taong yan, ano ngayon ang mangyayari? Titigil na lang ba tayo? Ano, si Lisa baka ka? What? Okay? Anong ni Lisa dyan? Anong participation yan? So definitely, under investigation pa yan. Open pa rin yan, mga kababayan. Open pa rin yung investigation. Alam niyo? Tingnan natin dito sa website ulit. Okay? So, kaya sila hindi magkaso-kaso sa akin na hinahamon ko yan na si Bangag na Addictus Benedictus, mga palangga, asan na siya? Alright. Yeah, released. Okay, ano sabi dito? Okay. Oh, grabe, ano? March 8, tumpak lahat. Ano natin dito? Anong pinagsasabi niya dito? Okay. Hindi nila nahilot. Kasi, by the way, yung investigation, ito andali lang. Tignan natin. Sabihin nyo sa mga, alpoterang mga jugaw, alpoterang mga bugaw, huwag nila itapik to. Dahil si Maharlika ang nag-expose nito. Kasi di ba, fake news ako, huwag nyo ito topic. Huwag nyo ito topic, huwag nyo pagkakakitaan to. Dahil si Maharlika ang may gawan. Si Maharlika lang naman nagtaya ng buhay dito eh. Hindi naman kayo, sumasawsaw lang kayo. Dahil wala kayong guts, wala kayong tapang, wala kayong balls para kalabanin ang pinakademonyo sa Pilipinas na si Bangag, si Lisa Tanas, si Romualdez at ang mga kasabwat nila. Oh, yung Okada bribery na yan. Oh, 'di ba? Si Lisa Tanas involved din yan. Sino ang nag-expose ng mga ganyan diyan? Sa kaguluhan sa Okada, Maharlika pa rin. Oh, asa na yung mga matatapang? O tapos ngayon, you're trying to what? Discredit me? Trying to sindak-sindak si Maharlika? Anong nakita nyo dyan? Saan na yun? Yung cause na yun. Nakita nyo yan? Cause? Saan na yun? Hanap ko eh. Isa ba yan? Kung mapapansin nyo, mga kababayan, I have to educate yung mga nagpapaniwala sa mga... Ayan, cocaine... Itong pulburon. Yan, nakita nyo yan? Anong ibig sabihin yan? Cause A, cause B, cause C, cause D. Ibig sabihin yan, open pa ang investigation. Tinitignan pa kung ano pa yung other effects. Tinitignan pa yan. Hindi pa tapos yan, open yan. Kasi deferred ang nakalagay dyan eh. Deferred. Tika-tiga nga natin dito. Alright. Ito, here we go. Ayan, no? Deferred. Ayan, pending additional investigation. For more information, pending additional investigation, cases on security hold will not be displayed in the search results. Medical examination case information displayed populated on this website is public record and is subject to disclosure by the California Public Records. Alam nyo, kung sa Pilipinas to namatay, hindi natin to malalaman. Iko-cover up to ng Bangag administration. Sasabihin na lang nila, inatake sa puso. Pero dito, antayin natin kasi mag-i-email talaga ang coroner's office sa akin at ang Beverly Hills Police. Hindi nila kayang hilutin. Nakita nyo? Ayan, napirmado yan. Okay? Ano to? Oh, dito, kompleto. Di ba? Alam nyo yan, yung mga taga-Amerika. Yung mga result, meron pang Espanyol. Oh. Kung hindi ka nakakaintindi ng English, mag-Espanyol ka na lang. Ganyan-ganyan. So, ayan, ginastosan to ni Maharlika. Para malaman niya mga result na yan, para ipaalam, Don Rolando, you know, alam nyo yan, para ipaalam sa taong bayan na ang nilalabanan natin, Addictus Benedictus. Ang pananakot sa akin sa issue na to, lahat kinontak ko na pwede kong makontak, pero tikom ang bibig nila yung iba. Okay? Pero dito sa LA, you know, alam nyo na, dahil sa LA naman nagsimula ang balita na sila ay, you know, sino kasama by the way, ni Lisa Tanas dito nung pumunta siya? Yung mga cabinet secretaries. Hindi ko lang alam kung, I think si Jinggoy ba kasama? Parang pumunta din si Jinggoy dito sa anong time na yun eh. Sino pa? I forgot na. Sino-sino yung mga naalala nyo? Si Bukbukin.
si Senate President Bukbukin. Kasama sila nila Lisa Tanas at marami pang iba. Pero the bottom line here, hindi ko na kailangan pang isa-isahin kung sino yung mga kasama. Ito po'y malinaw na magpapatunay na ang circle talaga ng Addictus Benedictus ni Lisa Tanas, na kasama niya nag-party-party, di ba? May pinakita ko, million-million ang viewers yan. Doon sa Beverly Hills, gumaganon-ganon pa si Lisa, sumasayaw-sayaw, ay Addictus Benedictus, mga kababayan. Ngayon, ang question ko sa inyo, okay? Dahil lumabas na nga itong toxicology test na ito, di ba, pinaliwanag na natin ito sa inyo nung nakaraang araw, ano na ang gagawin ng ating, ng mga bangag? Dahil naglabas na na ito ay may pulburon nga. Sinabi na ng medical examiner na itong itong taong ito ay kontaminado ng pulburon. Ibig sabihin, sinabi ko nga sa inyo na yung ihi niya, yung kanyang dugo, ang kanyang mga organ, based on the toxicology test, ay positibo. Kaya si Kuting, si Bangal Jr. at si Lisa Tanas, kung i-dissect nyo ngayon yan, at iharang nyo yung katawan, ilagay nyo sa coroner's office, sigurado kung positibo yan, 1,000,000%. The reason why I challenge them to file a case against Maharlika regarding that pulburon video, regarding that authentication, isang taon nang mahigit, wala pa rin silang ikakasa. Bakit? Dahil si Maharlika ay itinataya ang alindog sa ngalan ng katotohanan. Now, Lisa Tanas, bangag! Ano na? Dadagdag na naman natin ito sa ating mga report at dito sa Amerika. So ngayon, ano ang magiging responsibilidad dito mga nakasama niya nung habang sila ay sumisinghot? Kaya nga patuloy pa rin yung criminal investigation dito sa Beverly Hills at hindi pa nila ma-release totally. Di ba? Paulit-ulit natin pinag-uusapan dito. Sino yung mga kasama niya? Saan kinuha yung sininghot niya? Ito ba ay bit-bit nila mula sa Pilipinas o ito ay nanggaling sa Beverly Hills? Sino ang nag-supply? Sino ang nagbigay? Si Lisa Tanas ba? Si Bartos ba? Tanto ko, my friend. Di na, ibigay mo to sa asawa mo at magsingot-singutan kayo sa Beverly Hills. Di ba? Titignan lahat yan. Security footage, CCTV, witness, mga phone records. Diba? Kung sino, hello, Lisa, nandito kami ngayon sa room 2222 o room 8888 o room 6969. Nandito kami, bumabaliktad kami, bigyan mo kami ng pulburon kasi titira kami. Yan. Kaya medyo matagal ang investigation because this is a high-profile case. Diba? Kaya March, April, May, June, diba? Nung nag-vlog ako, sabi ko, ano ba yan? Ang tagal-tagal. This is supposed to be out in the market. Out sa media na, di ba? Sino ang nagbigay sa kanya? Sino ang nag-push para sumingot siya nitong illegal na pulburo na ito? Even though kahit ito'y libre, binigay, binayaran, Sino ang nagpasok dun sa Beverly Hills na yon? Kasi, ay sa hotel na yon. Kasi hindi ito magandang imay sa isang 5-star hotel, di ba? Na ipapasok o na ipupuslit ang ipinagbabawal na pulburon. Nakatulad ng favorite ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr. At yun namatay, wag na natin, patay na siya, wala na siyang kalaban-laban. Siya ba ay biktima? Kasi may mga lumabas na ganun na ang sabi daw, first time, pero hindi daw totoo yun, dahil napatunayan ko sa Hague, doon sa taong nakakilala niya, na... Yan po mga tambay, mahaba pa po yan. Yan po, ang pasabog po ni Maharlika, may hawak na po siyang mga dokumento at talagang na-release na po ng nagsuri sa Amerika dito po sa katawan ng namatay na si Tantoko. Napakabata pa po mga tambay, 40 plus pa lang, ibang klase. Yan, hinahamon niya po si Lisa Tanas. Ano raw po ang masasabi ngayon ni Lisa Tanas, mga tambay, na lahat po sila ayon kay Maharlika ay mga bangag. Kahit daw po yan ngayon ay ipasuri ang kanilang mga katawan ay 1,000,000% raw po na ayon kay Maharlika na ito'y gumagamit ng pulburon. Itong mga ito. At marami pa siyang pinangalanan. Pati po ang tinatawag na tambaluslos ay pinangalanan niya rin po, mga tambay. Kasama po ang sinasabing meron pang Okada. Ayan po, pumutok din po yan, kaya lang hindi sa mainstream media.
kay Maharlika sa social media. Hindi po ba? At kasama rin daw po dyan ang sinatawag na Senate President at napakarami pang iba, mga kababayan. Kaya po dito po sa in-expose po ni Maharlika, hinamon niya mga media. Hinamon niya. Pati po mga vlogger na sinasabing against sa kanya dahil napakarami naman po kasing vlogger na bayaran. At meron pa dyan sinasabi niya mga pokpok vlogger daw po yata yung mga pokpok vlogger. Yan. Pagkakitaan daw po yan. Hinahamon niya yung mga pokpok vlogger at mga vlogger sa kabila. Yan. Itapik nyo raw po ito. At nang pagkakitaan nyo pa ang pasabog ni Maharlika. Dahil siya po ay hindi po natin matatawaran itong issue na ito. Dahil unang-una po, kaya niya po itong patunayan at malaman. Bakit po? Nasa Amerika siya. Tagaroon po siya. At gumagamit po siya. Ginagastusan niya po. Pera niya. Para po makakuha siya ng mga sinasabing dokumentado na galing mismo po doon sa mga nag-iimbestiga, sa mga ahensya ng gobyerno, sa Beverly Hills, sa Los Angeles, California. Hindi po ba? At pinakita po sa atin ang mga dokumento. Nakita po natin sa Amerika. Hindi lang po isang dokumento ibibigay sa iyo na sa salitang English. Meron din pong Espanyol. Kung hindi ka nga raw nakakaintindi ng English at ikaw naman ay nakakaintindi ng Espanyol, Espanyol ang babasahin mo. Hindi po ba? Ngayon, mga kababayan, ano naman po kaya ang gagawin nilang pantatakip dito po sa pinasabog ni Maharlika? Ano naman kaya ay pantatakip ng gobyerno? Ito kayang mga ito kayang mga sabongero ang pantakip po nila? Di po ba? Napakarami po nilang ginawang pagsisinungaling dyan, di umano. Nung yan po ay pumutok. March 8 po, nung pumutok po yan. Ano po ang ginawa nila sa dating Pangulong Duterte? Di po pa? Sapilitan po yata nila kididnap para po ang issue ay mabaling kay dating Pangulong Duterte at hindi po mabaling doon sa nangyari sa Beverly Hills sa LA sa 5-star hotel para hindi po ron mabaling ang publiko dahil pumutok po Kaya po ang ginawa po yata nila, ibinaling po nila ng napakabilis na desisyon. Kidnapin po yata at ipadala sa Netherlands sa The Hague sa ICC ang dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Nagkataon lang po ba yon? Sa tingin nyo, nagkataon lang ang ginawa nila para mapagtakpan? Kaya ang nangyari sa First Lady at dito sa grupo at dito sa biktima na natsugi ng polvoron. At ito po, tama po yung sinasabi ni Maharlika. Hindi po papayag at hindi po pwedeng suhulan ang mga nag-imbestiga rito. Hindi katulad sa Pilipinas. Tama si Maharlika. Kung sa Pilipinas nangyari, yang krimen na yan, hindi na po ibabalita yan. Ang sasabihin lang po dyan ay natsugi dahil inatake. Tama po yun. Ganyan po sila ka-powerful at kaya po nilang pagtakpan yan sa Pilipinas. Hindi po ba? Kaya lang iba po ang Amerika. Mahirap pong tapalan ng pera. Di po ba? Nakasalalay po kasi ron ang mga pagkatao nila at hindi po sila sanay. Hindi po sanay ang Amerika sa tinatapalan. Hindi po ba? Kaya hindi po nila mapagtakpan. Lalabas at lalabas. At tama rin po kasi si Maharlika, mga kabayan. Matagal pa po ito. Kasi talagang ite-trace po nila ito. Ite-trace po nila. Dahil nakasalalay po rin dito, tama si Maharlika, yung hotel kasi malaking kumpanya yan. Sikat na hotel yan. 5-star hotel. Alam naman po natin pagka 5-star hotel, may pinangangalagaan po yan. Pinangangalagaan po nila. Di ba? Yung dignidad ng hotel. Masisira kasi ang hotel. Yung 5-star hotel mo, masisira yan. Lahat ng hotel mo. Alam po natin na hindi lang po yung hotel na yan na 5-star. Ang pag-aari nung may-ari niyan ay nahandun lang sa Beverly Hills. Kalat po yan sa buong Amerika.
At baka yan ay kalat sa buong mundo na meron siyang hotel na ganun. Masisira po yan. Kaya po ite-trace po nila yan. Bakit nakapasok? Di po ba? Kaya malalim na investigasyon pa yan. Tama si Maharlika. Step by step ang investigasyon dyan. Dahil pangangalagaan din po ng hotel ang kanila pong sinasabing yung kanilang pagiging 5-star hotel. Hindi po ba? Yung dignidad ng hotel. Kaya po yan, tetracing po nila yan. Marami pong video yan. Pag-aaralan po nila talaga yan. Yung mga video footage, mga recorded, pati po sa labas ng karsada, kumpleto po yan, mga kabayan. Ang Amerika po ay kumpleto po sa mga CCTV. Lahat po yan nakarecord, pati po sa karsada, pagpasok mo, pagparking mo, pati pagpaparking mo. Nakukuhanan nyo kung anong oras ka nagparking, kung anong oras ka pumasok ng hotel, pati mga bisita mo, kung sino ang pumapasok sa mga bisita mo. Di po ba? Kaya doon po, malalaman po yan mga kabayan sa mga darating na araw at panahon. Kasi, tama yung sabi ni Maharlika, hindi po kasi basta-basta issue ito. High profile. High profile po kasi ang issue. Involved po kasi rito sa issue ang First Lady ng Pilipinas. Hindi ba? Kaya po ito, masusi pong gagawin investigasyon dito. Kung saan galing ang pulburon. Galing ba ang pulburon dala-dala sa Pilipinas? Ipinasok ng Amerika? O may supplier sila sa Amerika na ipinasok diretso sa Beverly Hills Hotel na sinasabi ni Maharlika? Kaya ite-trace po ng government po yan, lalong-lalo po ng California. Matindi po ang kanila pong mga pag-iimbestigar yan. Kaya po sa mga darating na araw, ay meron na naman po ipalalabas si Maharlika na update tungkol po dyan. Mga susunod po mga dokumentado, may mga dokumentado po siya nga ipakikita sa susunod. Pag may lumabas na po sa mga susunod na report, mga katambay. Hindi naman po titigilan ni Maharlika ito eh. Hindi niya po tatantanan itong issue na ito. Dahil pinaninindigan niya na talagang gumagamit at mga bangag sa pulburon. Itong sinasabi niya, ang First Lady, ang Pangulo, at yung mga kasamahan nito, kung sino man yun. Hindi po ba? Marami daw po ito, sabi ni Maharlika. Kaya nga po yung video na pinalabas na nagpupulburo ng Pangulo, hindi raw siya mademanda. Wala raw hanggang ngayon siyang demanda na nakukuha rito. Bakit kaya? Dahil totoo? Yung po mabigat. Hindi mo maidemanda. Di po ba? Bakit? Totoo? Kasi pagka dinimanda po kasi nila si Maharlika at talaga pong sinasabing yan po'y makakarating sa korte, mapipilitan po kasing ipates. Mapipilitan po kasi ipates. Pagka po sa korte na. Hindi po ba? Hindi po papayag ang mga abogado, lalong-lalo na kung abogado ni Maharlika, na hindi po ma-drug test, lalong-lalo po sa buhok, sa dugo, at sa ihi. Kompleto po. Sa hair follicle drug test, sa urine, at sa dugo. Di po ba? Ganyan po sa korte. Lahat po kukunin yan. Pagka yan ay usapin na sa korte. Kaya takot din po yata nila idemanda si Maharlika. Hindi kaya? At si Maharlika po ay hindi na po basta-basta. Siya po ay American. Amerikano na po si Maharlika. At pwede rin, kung ididemanda po yan, ay unang-una, pwede po kumuha ng magagaling na abogado yan na mga Amerikano. Hindi po ba? O mga Pilipino-American. Di ba? Pilipino-American. Dahil may pera po si Maharlika. At si Maharlika po ay may negosyo rin sa Amerika kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod. May negosyo po si Maharlika. At kumikita po ng maganda ang negosyo ni Maharlika. At siyempre, malakas din po ang kanyang social media. Meron din pong pumapasok na pera kay Maharlika sa social media. May negosyo pa siya. Kaya marami pong panggastos si Maharlika. Marami. At marami pong tutulong dyan. Marami pong tutulong kay Maharlika. Lalong-lalo po yung
yung gusto pong mabago, yung gustong mabago ang ating bansa, at gusto ang ating bansa ay hindi malugmok sa kahirapan, hindi madiretso sa basurahan, at hindi malubog sa kumunoy. Marami pong tutulong kay Maharlika, lalong-lalo na may pagmamahal sa bayan, na ayaw makita ang bansa natin na madiretso sa kumunoy at sa basurahan, at ang ating bansa ay pamugaran ng mga adiktus, at ang ating bansa ay pagharian ng mga demonyo, di umano, masasamang tao, at mga gumagamit ng mga pulburon. Di po ba? Marami pa rin pong mga Pilipino na may puso, makabayan, makabansa, at may pagmamahal sa Pilipino. Marami pa po, mga kababayan. Kaya nga hinahamon niya dahil hindi po, lahat ngayon po kasi hindi tayo nakakita ng ganyan, lalo sa mainstream media. Wala po tayong nakikita sa mainstream media. Mga kababayan, wala po tayong aasahan sa mainstream media. Mabibilang mo lang po sa mga daliri mo ang maaasahan natin dyan. Mga takot po o kaya nababayaran. Hindi po ba? At ganun din po, mga kababayan, yung nasa Pilipinas, sinasabi nga ni Maharlika, marami siyang nilapitan. Pero mga wala daw pong say at walang mga binatbat. Hinasabi niya, mga walang yagballs. Mahirap po kasi ang sitwasyon din. Lalong-lalo kung nasa Pilipinas ka. Kayang-kaya nila kasing manduhan, gipitin. Nakita po natin, pagka nasa Pilipinas, kayang-kaya nilang gawa ng tamnan ng kaso. Hindi po ba? Nakita po natin yan. Nangyari na po yan. Napakaraming kaso ang itinatanim. Di ba? Meron na nga nakulong. Napasara pa ang istasyon. Di po ba? Yung may nagbayad ng testigo, pumuputok ngayon. Si Kibuloy. Naipakulong. Natanggalan pa ng prangkisa ang istasyon. Natamnan. Meron pang pumuputok na nabayaran ng milyones ng testigo. Ganyan din si Roque. Umalis ng bansa. Dahil napakarami itinatanim na kaso sa kanya. Di po ba? Si dating Pangulong Duterte, kinidnap, di umano, pinatapon. At ngayon, nilalagyan nila ng isang damukal na kaso. Mga gawa-gawa daw pong kaso. Pati yung pagkamatay ng mga sabungero, idinidikit pa rin kay dating Pangulong Duterte. Ganyan po katindi po ngayon sila sa kapangyarihan. Hindi kaya? Gamit na gamit po ang pera ni Juan de la Cruz. Ang kapangyarihan na ayaw nang mawala sa kanila nung sila'y makabalik. Mismong Vice President ang nagsabi niyan. Ayaw na nilang mawala. Kaya't gagawa sila ng paraan para hindi na ito mawala. Hindi po ba? Yan po mga kababayan. Intayin po natin ang mga susunod na update ni Maharlika dahil alam naman po natin si Maharlika ay napakatapang lalong-lalo po sa ganitong issue ng pamahalaan. Lalong-lalo po, galit na galit po kasi si Maharlika sa pulburon. Galit po siya dyan. Talagang yang kasing pulburon ay masamang bisyo po yan. Nakakasira po na ulo yan. Lalong-lalo na po kung ang gagamit niyan ay isa pong napakataas at makapangyarihan sa bansa. Magkakandaleche-leche ang bansa mo pagka merong ganyang na leader na gumagamit po niyan. Hindi po ba? Ano po ba nangyayari sa ating bansa? Hindi po ba nagkakandaleche-leche? Ang tanong, gumagamit ba talaga sila? Thank you po mga kabayan sa mga gusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa ating po mga subscribers, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo mga kabayan. Ingat po. At syempre po, maraming salamat din po sa mga gusto po ng ating tambayang makabayan at sa mga nagbibigay po ng biyaya at tulong po sa inyo. Shoutout po. Shoutout Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Vlog, Rosalina RK, Team 888, Wills Bubbles 5697, si Arpel Villacorta, Teodorico Erguisa Jr., Annie Jo, ako si Pilam, Jovelyn Watanabe ng Japan, si Jem Aris na United Arab Emirates, Baby Roman, Ate Isa na Cagayan, Julieta Celona na Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531 na Maisog, California, USA,
Eric Hershio ng Canada, at si Kingston 123 ng Hong Kong. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo, lalo po sa inyong mga paggawa. At syempre po mga kabayan, bago po tayo magtapos, yung lagi ko pong hiling na magkaisa po tayo, sama po natin sa mga panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, syempre po, at lalo po ang ating dating Pangulong Duterte na pinakidnap po nila. Sana po maingatan, madugtungan po ang kanyang buhay, kalakasan at mailayo po sa kapahamakan at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. Salamat po sa mga dasal at panalangin. At muli po mga tambay, tayo paalam po muna. Happy weekends po. Ingat po tayo, dobling ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.